around the world, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga kamamigs na mga OFW. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuting kalusugan at kalagayan po kayo sa mga oras na ito. At sana'y nag-happy-happy po ngayong Sunday ngayon, araw ng pahinga. At sa mga nagtatrabaho naman, dahan-dahan lang po mga kamamigs. At ngayon, magbabasa na naman tayo ng mga sulat kasaysayan ng pag-ibig na mula sa ating mga kamamigs na itinampok sa ating segment na Love and Life Story inspired by Mamigs. Bago po tayo magpatuloy mga kamamigs, pa-shoutout muna tayo. May mga pa-shoutout po tayong babasahin. Shoutout to Tita Cristina Palagam, ang maganda kong tita sa Mamigs family around the world. Maraming salamat tita sa pagmamahal niyo po. Sa walang sawang pagsisend ng mga messages araw-araw, umaga at gabi. Hello and happy Sunday po sa Molino family, especially to Bunso Mix Molino. Congratulations po na 1M na po ang views ng music video nyo. You deserve more pa po, Bunso. Kaya keep it up and always ka mag-ingat at kasama ng iyong pamilya. Mahal po namin kayo. To Tatay Jet naman, thank you so much sa pagbisita niyo po sa GC namin this morning. At maraming salamat sa magagandang salita ng Diyos na inyong iniwan. Mahal po namin kayo. Lagi po kayong mag-iingat. At nandito lang kami laging sumusuporta sa inyo. Kaya naman, happy lang. Bunso Mix Molino, saan ka man pupunta, huwag pong kalimutan ang magsuot ng mask para iwas virus po tayo. Hello din po sa aming mga vlogger na nasa GC namin, sa ating mga vlogger na nasa GC namin, GC 1 up to 5. Lagi po kayong mag-iingat. Alam ko po na lagi kayong nakipagbakbakan sa lahat ng laban for Mamigs. Kaya naman, God bless you all. Mahal po namin kayo. Basta Mamigs pamilya po tayo. Ingat and happy lang. Shout out din po to Tita Rebecca Miranda ng USA. We are so blessed na may Tita Rebecca kami na handang umalalay sa mga plano namin as a good Filipino Samaritan soon. Sana more blessings pa ang matatanggap namin para ma-share naman namin sa iba ng nangangailangan. Tita, we love you po. Mag-iingat po kayo lagi at stay pretty and happy lang. Shout out din po sa dalawa naming nanay na sina Nanay Rosie de la Cruz at Nanay Araceli Cauba ng Mamigs Family Tambayan. Yan ang mga nanay namin na aming natagpuan at nakilala sa Mamigs Family around the world group. Kaya mga nanay namin, mag-iingat po kayo lagi at happy lang para stay pretty pa rin. At lubos po akong nagpapasalamat sa mga mahal kong officers at members na sa kanilang maiinit na pagbati sa kaarawan ko. My God, yung pakiramdam na parang naging famous ako sa isang araw. Thank you so much. Ang dami nilang pa-surprise, pero ang sad part is restricted kami sa page namin. Yun lang, pero okay na po. Sa co-founder ko na si Miss Christine Rose Diana, na pakana ng lahat, at ang admin ko na si Sis Kenyal Hosto Tilakan, na pinagbubuyatan ang surprise greetings nila, at ang head admin ko na si Carol D. Montemayor, admin Janet Quilau, admin Mitch Rivera, at ang admin and treasurer at the same time ko na si Sainz at Harlulu. Siyempre, kasama ang mga masisipag at magaganda ng mga moderators na sina Kathleen Reriza Petremetri Buag, moderator Jeneline Alcantara, Mary Ann Atienza at Rubiera Lazo. Yan ang mga my loves ko sa family around the world na talaga namang ang sisipag at ang babait ng mga yan, mapagmahal pa, kagaya ng founder nyo. Mag-iingat po kayo lagi at laging tandaan na mahal ko kayo.
Atin pong babasahin ngayon ang sulat kasaysayan, karugtong ng sulat kasaysayan ng ating sender sa nakaraang linggo na taga Marikina po. At bago po ang lahat, ako po ay maghahandog ng isang magandang awitin para sa inyong lahat. Sa buhay mo, kaginhawaan ay iyong matatamo. Ang kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Ang kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Ang kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Kung bigo ka man aking kaibigan, tagbo ng buhay mo'y may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadarmay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. I'm back! Sit back and relax mga kamamigs! At patuloy po tayo sa ating segment. Napansin ko lang, ang puti ko ngayon. Magkasing kulay na kami ng damit ko. Sobrang puti din kasi nung ilaw. Plus puti yung damit ko. Kaya pagtiyagaan nyo tong white lady na nasa harapan nyo. Char! Babasahin na po natin mga kamamigs ang sulat kasaysayan, karugtong ng sulat kasaysayan ng ating sender na si Miss Lolita from Marikina. Atin pong pakinggan ang mga nagaganap sa kanyang buhay, pag-ibig mga kamamigs. 1979, magpapasko, December 23, papunta ako sa work kasi bigayan ng bonus noon. Noong paalis na ako, tinawag ako ng kapatid ng biyanan kong babae. Sabi niya, "Lulit, tingnan mo tong anak mo. Parang iba na ang kulay." Sabi ko, "Kanina naman di naman siya ganyan." Dali-dali naming dinala sa hospital. Pagdating namin, 10 minutes lang, sinabihan na kami na wala na ang anak ko. Parang di ako makapaniwala at di ko matanggap. 23 ng gabi, may nagkaruling sa kapitbahay. Kapitbahay namin.
Bigla akong sumigaw ng malakas. Tanong ko, Panginoon, bakit ganon? Sabay yakap ko sa taol ng anak ko. 24 ng gabi, nagpapahinga ako, kinausap ako ng biyanan ko. Lolit, si Ichi, anak kong babae, 3-year-old, mataas ang lagnat. Di na tinatanggap yung iniinom na gamot. Dinala nila sa hospital. Kinaumagahan, dumating ang biyanan ko. Ang sabi niya, Lulit, magbihis ka. Puntahan mo anak mo. Ang sabi pa nila, ako daw ang bahala sa buhay. Sila daw ang bahala sa patay. Di ko alam ang gagawin ko noon, Miss Rizy. Nakita ng mga anak ko na nagbibihis ako. Tanong nila, Nanay, mamamat na ba tayo? Sabay yakap sa kanila, sabay iyak. Tanong ko, Panginoon, ano na naman ito? Pagdating ko sa hospital, naglalakad daw ako ng naglalakad. Gabi na nang makita ako, nakaupo sa harap ng simbahan. Tanong ko nga raw, bakit doon ako napunta? 26:11 ang anak ko. Kaya di ko umuwi. 3 taxi kinakausap para ihatid ako sa amin. Yung huli lang ang pumayag. Pagbaba ko ng taxi, di na ako nakalakad, nahimatay na ako. Pagkalibing, diretso ako sa hospital. 13 ng umaga, narelease. Nakita siya
Ako at ang asawa ko at ang dalawa na nakabatang anak ko. Puro sa paa sunog sa amin. Pero ang asawa ko, 70% ang sunog ng katawan niya na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya habang nasa ospital kami ng dalawa kong anak, siya naman nakaburol. Napakasakit ng ilibing na asawa ko. Inilabas muna ako para makipaglibing. Hinanap ko yung 4 kong anak, Miss Rizzy. Sabi ko, bakit yung anak kong babae, doon ko lang nalaman na nasa ibang hospital siya. Sinumpong daw sa sakit sa puso na nalamang patay na ang kanyang tatay. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng pang-maintenance na gamot ang anak ko. Need niya araw-araw makainom ng gamot. Kulang ang kita ko, Miss Rizzy, kaya humingi ako ng tulong sa kumpari ko na hindi ko alam na matagal na palang may pagtingin sa akin. Nahalata daw yon ng asawa niya, kaya nagpasya asawa niya na mag-abroad. 2 taon siya doon at pagbalik niya, buntis ako sa asawa niya. December 24, birthday na ng asawa niya, naglasing. Malaki na tiyan ko noon, 6 na buwan. Habang pinapainom ko ng gamot ang anak ko, dumating siya. Sinampal ako. Sinabunutan ako. Pero hinayaan ko lang siya kasi alam ko na kasalanan ko naman. Kaya lang yung anak kong may sakit, sumigaw na, "Nanay, lumaban ka." Niyakap ko na lang siya hanggang nagpasya uli ang asawa ng kumpari ko na bumalik uli sa abroad. December 15, schedule niya ng pag-alis. December, namatay ang anak ko. Kaya nagkabati kami bago siya umalis. Huling lamay ng anak ko nang umalis siya. Pinigilan ko siya na wag nang umalis, pero umalis din. Pero nagkaayos naman kami. Tuloy pa rin ako sa work ko 2012. Doon ako nagsimula nagka-asthma. Kasi natalo ang resistensya ko ng mga rugby na ginagamit ko sa paggawa ng sapatos. Madalas nasusugod ako sa hospital. Tuloy-tuloy na yon. Kala ko sa dami ng pinagdadaanan kong pagsubok, kala ko wala na. Yun pala, meron pa. 2006, nagkasakit ang anak ko, liver cancer. Kahit medyo sinusumpong ako ng asthma, tuloy pa rin ako ng paglapit sa mga kamag-anak ko para humingi ng tulong para sa gamot ng anak ko. Papauwi na siya ng hospital kasi nga may taning na buhay niya. Nang malaman namin na may cancer siya, tapos ang taning ay pinakamatagal na ang 3 buwan. Habang siya ay nasa bahay, may kapatid ako na tuwing Sabado, dumadalaw sa anak ko. July 1, dadalaw daw sana, kaya lang nayaya ng kumpare niya na mag-inom. Nagpunta sila sa bear house, kaya lang napagtripan sila. Nasaksak ang kapatid ko. Nadala pa siya sa hospital. Kaya lang, di rin nagtagal. Namatay siya July 13. Nauna pa siya sa anak ko. Masyadong dinibdib ng anak ko ang nangyari. Pinilit niyang makita ang uncle niya. Tapos July 20, namatay na din. Namatay na din siya. So, anak ko at kapatid ko sabay nakaburol. Ang sakit, di ba? Kaya nasabi ko sa sarili ko, matapang pa rin ako. Kasi kung sa iba siguro nangyari ito,
baka di nila makaya. Sa akin binigay to ni God kasi alam niya kaya ko. Lumipas na naman ang mga taon. Ito ngang 2021, April, namatay ang anak ko. Akala ko tapos na. Halos gabi-gabi ako umiiyak, Miss Rizzy. At tapos nga nang mamatay si Mahal, doon ako nawili manood ng kanilang vlogs at talagang pinakamaaga kong tulog ay alas 2 hanggang alas 3 ng umaga. Hanggang sa ito, napasali na sa mga team Mamig. At lalong higit sa lahat, na in love ako kay Mig. Joke lang. At dito natatapos ang kwento ng buhay at pag-ibig ko, Miss Rizzy. Pahabol. Speaking of pag-ibig, yung naging BF ko nung 16 ako, na-trace ako sa Facebook at hanggang ngayon, nagchat-chat siya sa akin. Ha 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 ha. Sa palang is may lukuhan na talaga.
namatay yung anak mo, namatay yung kapatid mo. Oh my God! Siguro sa isang buhay pa lang ma-realize natin, oo, nandun tayo, matanong natin si Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong problema? Anong naging kasalanan ko at pagkukulang ko sa'yo, Lord? Parang gano'n na dapat, diba? Dapat na-realize mo sa umpisa pa lang. Pero hindi. Naiyak ako kasi dumadami yung buhay na kinuha si Lord para ma-realize mo kung ano yung mga pagkukulang, kasalanan na gawa mo na dapat magsisisi ka at bumalik ka sa Kanya. Kaya sana maging aral ito sa ating lahat, mga kamamiks, na sa buhay natin talaga namang maraming trials. Ako, sobrang dami ng napagdaanan ko. Pero doon ako mahugot, nitong huli lang, masabi kong big ano siya, talagang big trial siya sa akin. Pero nakaya ko siya, nakaya kong manahimik, nakaya kong lumayo, nakaya kong tumayo sa sarili kong paa dahil yung lakas, yung courage kinukuha ko kay Lord. Before that naman, nakapagsisisi na ako sa mga mali na nagawa ko before, na tao lang naman kasi tayo, nagkakasala, nagkakamali tayo. Pero hindi yan rason para mananatili kang makasalanan, mananatili kang mamuhay sa mali na pamumuhay. Kaya sa'yo, kamamiks Lolita, I know na mas matanda ka po sa akin, mas may edad ka po sa akin. Sana lahat yung mga pangyayari sa buhay mo, mga trials na naranasan mo, magiging malaking testimony siya ngayon sa buhay mo, na masabi mo na kung gaano kaganda, gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, dahil buhay ka pa hanggang ngayon, malusog, walang karamdaman, o kung meron man, pero nanatili pa rin buhay ka hanggang ngayon. Kaya ipagpasalamat mo kung meron ka mang kasalanan na gawa, humingi ka ng tawad, at manumbalik ka na sa Panginoon natin. At yung mga mahal mo sa buhay na pumanaw na, maging parte sila ng buhay mo, na sa realization na na ang Diyos ay gustong, kinakausap ka na ng Diyos that time, kamamiks Lolita. Hindi ko lubos maisip ko ano yung exact word na sabihin ko sa'yo, pero ang sa akin ngayon ay nalagpasan mo na lahat yon. Nawalan ka na ng mahal sa buhay. Ma-realize mo na dapat yung mga mali mo, na kung meron ka mang mga kasalanan na gawa, ihingi mo ng tawad sa Diyos, patawarin mo rin ang sarili mo, at ipagdasal na lang yung mga mahal mo sa buhay na pumanaw na, at mamuhay ng may takot sa Diyos, mamuhay na magsisilbi sa Diyos. Sobrang lungkot ko sa story mo talaga, as in gusto kong umiyak ng kasi nanghinayang ako sa mga mahal mo sa buhay na pumanaw na dapat maging happy sila. Nanghinayang ako sa mga panahon na andun yung, siguro tao tayo, marupok talaga tayo, hindi natin, sa mga kasal na po na mga kamamigs natin na meron pang nag-aaligid sa inyo, wag niyo po yan pansinin, dahil hindi po yan totoo. Lang po yan, trick lang po yan ng demonyo para gibain at sirain yung relationship ninyo as a family, as a magjowa or whatsoever na relationship na ganyan. Kaya ingat-ingat po tayo at lagi po tayong magdasal. Ialay po natin yung mga buhay natin sa Panginoon, dahil siya lang talaga yung nakakaalam sa ating ngayon at bukas. Kaya kamamigs Lolita, I love you. Alam kong nasa page kita, lagi kitang nakakausap, kabiruan. Kaya sana maging okay na po yung buhay mo. Mahal ka namin, ipagpipray din kita na sana gabayan ka ni Lord sa palagi, araw-araw. Kaya ingat po, at maraming salamat sa pagtampok niyo po sa yung sulat, kasaysayan na napakasakit talaga. At
Mga kamaming, sinanyayahan ko po kayo na pwede po kayong magbigay opinion or magbigay advice po sa mga seniors natin, at pwede po kayong magtampok ng mga sulat kasaysayan ng inyong mga love life or sa mga kasaysayan ng buhay po ninyo, na kung ano mga nagaganap na kapulutan naman ng aral ng ating mga kamamigs. At hanggang dito na lang po, at break muna ako, inom ako ng tubig, masakit yung dibdib ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kamamigs, at naway lagi tayong mag-iingat sa araw-araw. At bago ako tuluyang mamaalam, ako po'y maghandog ng magandang awitin para sa ating lahat. I love you all.